Ngayon ay ating ibida ang kwento ng pamilyang tinaguriang isinumpa. Ito ay hango sa kwento ng tunay na pangyayari sa buhay ng isang estudyanteng maagap naging ina matapos pagsamantalahan ng sariling ama. Ma'am, anong meron sa office? Ano yung pinagkikwentuhan nila doon? Yung tungkol doon sa estudyante natin, ma'am. Pumasok na ulit siya ngayon pagkatapos manganak. Hay nako, panibagong bata na naman natin ang naging ina. Oo, tinalo ka pa, ma'am. Hanggang ngayon wala ka pang jowa. Ngumiti lang naman ang guro na itago natin sa pangalang Annabel sa biro ng kanyang katrabaho. Isa siyang guro sa vocational high school sa isang bayan sa probinsya ng Quezon. Itinuturo niya ang subject na entrepreneur sa grade 9 at grade 10. Kilala siya sa pagiging malapit nito sa mga estudyante dahil sa pagiging mabait, maunawain at masayahin. Kaya naman, kinagigiliwan siya ng mga katrabaho at maging ng mga estudyante. Karaniwan siyang nilalapitan ng mga estudyante upang magkwento ng kanilang mga problema sa bahay at sa buhay pag-ibig. Lalo na at nasa edad na ang mga ito ng pagdadalaga at pagbibinata. Mamaya, tatanungin natin si Ma'am kung ano ang balita dun sa estudyante nating yun. Sa pagkakaalam ko ay may kaunting problema yun sa pag-iisip. Lahi ba o siya lang? Ang dami kasi nating estudyante na may ganyan. Tanong ni Annabel sa kasamahang guro. Lahi ata. Medyo ganun din daw ang mga magulang nun. Sabi dun sa barangay nila. At nung mga kapwa natin guro na naging estudyante yung mga magulang nun. Sigurado ako mamaya malalaman natin. Sige, punta na muna ako sa room ko at baka nagkakagulo na naman ang mga estudyante ko. Sige ma'am, ako din. Mamaya na lang ulit. Pagsapit ng hapon, katatapos lamang mag-check ni Annabel ng activity at naghihintay na lamang ng tamang oras upang umuwi. Ilang sandali lamang ay pumunta ang isang estudyante ng kanilang paaralan sa kanyang silid upang mangamusta. Magandang hapon po ma'am. Oh, ikaw pala. Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka pa umuwi? Wala pa ang service nyo? Tanong ni Ma'am Annabel. Ay, hinihintay pa po namin Ma'am si Dayan, yung kasama po namin sa service. Ay nasan si Dayan? May ginagawa pa po sila Ma'am. Inaayos pa po yung mga ginamit dun sa pag-bake ng tinapay kanina. Ay kamusta na? Ay ayos naman po Ma'am. Kakapasok ko lang po ulit Ma'am at nanganak po baga ako. Ay saan ka nanganak? Sa ospital? Hindi po ma'am, sa bahay lang po, sa maghihirot po. Ay sino nga ba ang nakabuntis sa'yo? Kaklase mo nga ba? Pag-uusisa ni Annabel. At sa hindi inaasahan ay naikwento na nito ang buhay ng kanyang pamilya. At napag-alaman ni Annabel ang kakilakilabot na nangyari at patuloy na nangyayari sa buhay ng dalagang estudyante. Ang estudyante ay itago natin sa pangalang Emma. Ilang buwan itong hindi nakapasok sa paaralan dulot ng kanyang panganganak. At ngayon nga ay muli siyang bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At siya rin ang estudyanteng pinag-uusapan ng mga guro sa opisina noong umaga. Nakatira ang pamilya ni Emma sa isang bundok sa isang barangay sa probinsya ng Quezon. At ang kanyang mga magulang ay naging estudyante rin ng nasabing paaralan. Sa kasamaang palad, ang mga magulang ni Emma ay magkapatid. Pinagsamantalahan ng lalaki ang sarili nitong kapatid. Ito ay dahil na rin sa lagi silang magkasama at naiiwan silang dalawa sa kanilang tahanan. Wala namang sinabi ang mga magulang nito. Bagkus ay pinagsama silang dalawa. Naging usap-usapan sila sa kanilang barangay. Ngunit sa katagalan ay nasanay na lamang ang mga tao. At itinanim na lamang ng mga ito sa kanilang mga isip na mayroong problema sa pag-iisip ang pamilya ni Emma. Dahil na rin hindi normal ang mga ugaling ipinapakita ng mga ito. At bukod doon ay malayo sila sa kabayanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuntis ang babae. At sa hindi kalaunan ay ipinanganak na si Emma. Tumigil ang mag-asawang magkapatid sa pag-aaral at namuhay na lamang sa baryong iyon. Nagtatrabaho ang lalaki sa bukid bilang upahan sa mga nagkokopra. Samantala, kung ano-ano namang ekstrang mga trabaho ang pinapatulan ng babae, tulad ng paglalaba at pangangatulong sa ibang bahay, doon din sa kanila mismong barangay. Dahil sa tagal na rin ang kanilang pagsasama, ay nadagdagan pa ang kanilang anak hanggang sa umabot ng 5. Noong bata pa lamang si Emma ay wala namang kakaibang nangyayari. Bukod sa kalaro niya ang kanyang mga kapatid, ay kung minsan ay sumasama siya sa kanyang ina kapag pumupunta ito sa pagtatrabaho.
At bilang panganay, siya na rin ang tumutulong sa mga gawaing bahay. Samantala, yung akala mong pamilya na magiging sandalan at makakapitan mo sa oras ng kagipitan, ay iyon pala ay pamilya mo din ang dahilan kung bakit masasadla ka sa kapahamakan. Sa hindi inaasahan, pagtungtong ni Emma ng high school ay nagsimula rin siyang galawin ng kanyang ama. Hindi na niya nagawang makapagsumbong pa dahil pinagbawalan siya ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina. Para sa mga ito ay parang normal lamang itong nangyayari, lalo na at may ilang kaso ng pansasamantala sa bayang iyon at may ilan din sa kanila mismong barangay. Tulad ng ginalaw ng lolo ang kanyang apo at ama na ginalaw ang kanyang mga anak. Ngunit sa mga pangyayaring ito, minsan ay wala at minsan naman ay mabagal ang nagiging aksyon ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. May ilan mang naisumbong, ngunit nagtatago lamang ang mga taong nakagawa ng kasalanan. At sa katagalan ay nalilimutan na lamang hanggang sa wala na ring aksyon na nangyayari. Hindi na rin pinapansin ng mga kabarangay ang pamilya ni na Emma dahil na rin sa kung minsan ay nagpapakita ang mga ito ng mga hindi normal na pag-iisip. At kahit kausapin pa sila ng mga namumuno sa kanilang barangay ay wala itong mga pakialam. Kahit ang mga guro ng paaralan kung minsan ay hindi na rin maintindihan ang ugali at pag-iisip ni Emma. Kung minsan ay nakakausap ito ng maayos at kung minsan naman ay hindi. Sanhi na rin siguro ito nang nangyayari sa kanilang pamilya. Sa madaling salita, ang pamilya ni Emma ay may kaunting kakulangan sa pag-iisip. Bukod doon ay wala rin naman siyang alam sa mga ganitong pangyayari. Lalo na at hindi naman siya umaalis ng kanilang bahay sa bundok. Maliban na lang kung papasok sa paaralan. Kaya hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. At hindi rin niya alam kung kanino ba dapat lumapit. Oo nga at nag-aaral si Emma. Ngunit mababa lamang ang kanyang mga marka. At hindi gaanong malawak ang kanyang pangunawa. Kaya naman, sinunod na lamang ni Emma ang kanyang mga magulang. Isang beses pa nga ay nalaman ng kanyang ina na kung minsan ay nakakapagkwento siya sa kanyang guro. Ngunit pinagbawalan din siya nitong magkwento sa sinuman. Wala halos nakikipagkaibigan kay Emma kahit sa paaralan dahil ang laging sinasabi ng kanyang mga kaklase ay may kulang sa pag-iisip ang pamilya nito. May nakakasama at kaibigan naman si Emma, ngunit kabarangay din lamang niya. Lumipas ang mga taon na patuloy siyang ginagalaw ng kanyang ama at ayos lamang sa kanyang pamilya hanggang sa ngayon na nakatungtong na siya sa grade 9. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nabuntis ng kanyang ama. At noong nakaraan nga lamang ay ipinanganak niya ang isang sanggol na lalaki. Mabuti na lamang at naging lalaki ang anak ni Emma. Dahil kung hindi, baka hindi natin lubos maisip kung ano ang pwedeng mangyari kung sakaling naging babae ang kanyang naging anak. Ang ipinagdarasal na lamang niya sa Diyos ay ang makapagtapos siya ng pag-aaral kahit na high school lamang. Nais na lamang niyang makapagtrabaho upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Hindi na niya inaasahan na makakapag-aral pa siya ng kolehiyo dahil sa kanyang kalagayan. 5:00 na ng hapon bago natapos ang pagkikwentuhan ni na Annabel at Emma. At oras na rin para sila'y umuwi ng kanilang mga tahanan. Hindi makapaniwala si Annabel sa kwento ng buhay ni Emma. Oo nga at marami ng estudyante ang lumalapit sa kanya upang magkwento. Lalo na at marami na ang may anak sa kanyang seksyon. Marami na siyang narinig sa kanyang mga bata na ginagalaw sila ng kanilang mga ama at halos taon-taon ay mayroong panibagong kwento. Gayunpaman, ang kwento ni Emma ay kakaiba at mas karumal-dumal. Bukod sa ginalaw ng lalaki ang kanyang kapatid, ay hindi nasiyahan at ginalaw din ang kanilang naging anak. Hindi lubos akalain ni Annabel na totoong nangyayari ang ganitong mga pangyayari sa tunay na buhay. Kinabukasan, habang kumakain ng tanghalian sina Annabel kasama ang isa sa kanyang mga katrabaho, ay muli silang nagkwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa kanilang mga estudyante. At naungkat din nila ang balita tungkol kay Emma. Ma'am Annabel, nag-home visit pala yung isa nating co-teacher nung nakaraan linggo. At nalaman niya yung tungkol dun sa estudyante nating si Emma. Ah, oo, nagkwento nga sa akin, ma'am. Grabe, no? Ang dami nating case dito ng mga batang maagap magbuntis. Pero yun sa kanya, kakaiba. Ano na lang ay tatawag ng apo niya sa kanya, no? Tatay, lolo. Ewan ko ba? Ngayon lang din ako nakarinig ng ganyan, ma'am. At isa pa, pagpasok ko kaninang umaga, nagulat ako at pinuntahan ako ni Emma.
Pinagalitan daw siya ng kanyang nanay at nagkwento pa daw. Sa susunod daw ay wag nang pumunta sa akin. Pero alam mo ma'am, minsan iba talagang tumatakbo sa isip niya. Dun sa ibang makakakita ang sasabihin lamang ay may problema talaga siya sa pag-iisip. Dahil na din siguro sa genes. Di ba masama daw yun? Ang sabi ng bayaw ko ay may naging kaso din daw sa kanila noon. Yung tatay nagkaroon ng anak sa kanyang anak. Tapos yung bata may sungay nung ipinanganak. At saka paano naman natin ilalapit ang mga ganito sa DSWD? Ay sarili nga nilang mga magulang ay payag na ganunin ang kanilang mga anak. Tapos sila pa ang magagalit sa atin pag nagpakita tayo ng concern sa kanilang mga anak, di ba ma'am? Sagot ni Annabel sa kanyang kapwa guro. Kaya nga, tapos susugurin pa tayo dito sa school. Ang dami-dami na nating problema at ang dami-dami pa nating gawa. Noong nakaraang taon lang yung isang bata natin ang ipinalabas sa TV dahil ginalaw ng lolo. Ay di ba estudyante mo yon? Ano nang nangyayari sa section mo, Ma'am Annabel? Pabirong sabi ng guro. Ay, grabe ka naman, ma'am. Hindi naman sa section ko si Emma. Hay nako, masyadong mapupusok ang mga bata ko. Lalo na at lahat ay may cellphone. Yung isang linggo nga, yung isa kong bata ang paalam sa magulang ay papunta daw sa bahay. Yun naman pala, papunta sa girlfriend. Isinumbong ko talaga dun sa nanay. Ay kung anong mangyari dun ay di ako ang napahamak. Mga bata talaga, kung ano-ano na lamang ang naiisipan. Sa susunod kaya, sino naman ang magkikwento sa akin? Baka ikaw na ma'am ah. Sa susunod kaya, sino naman ang magkikwento sa akin? Baka naman ikaw ma'am ha? Pabirong sabi ni Annabel sa katrabaho. Matapos nilang kumain, ay muli na silang bumalik sa kani-kanilang mga silid upang magklase. Samantala, tahimik namang nakikinig si Emma sa itinuturo ng kanyang guro. At sa susunod na pasukan ay magtatapos na siya ng junior high school. At haharapin ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Salamat sa pakikinig sa kwento ng buhay ni Emma. At sana ay maisama natin siya sa ating mga panalangin. Na sana ay maging maayos ang haharapin niyang buhay at malampasan ang mga paghihirap na dinaranas niya ngayon. Hindi man naging maganda ang desisyon ni Emma, ngunit hindi rin natin siya masisisi. Dahil na rin sa impluwensya ng mga nangyayari sa ating paligid. Napakarami ng case ng mga babaeng pinagsasamantalahan dito sa atin at ang iba ay hindi na napapansin. Ngunit para sa mga kaso ng tulad ng kay Emma, sana naman ay bigyang pansin ng mga nasa itaas. Sabihin man nating hindi normal ang kanilang pag-iisip kaya't hayaan na lamang, bagkus ay dapat bigyan pa sana ng atensyon at ipaliwanag na hindi normal ang ganoong mga gawain. At upang mabatid ang ating mga kabataan na sobrang mapupusok sa panahon ngayon, ito nga pala ang inyong ining na nagsasabing, ang ating pamilya ang dapat nating karamay sa bawat sakit at bighati. Hindi dapat sila ang magdudulot nito. Ang pamilya ay hindi lamang ang dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Ito rin ang pinagmumulan ng lakas at pag-asa sa bawat isa sa atin.